active sa community. Pero talagang syempre kabataan, medyo may pagkapasaway. Kahit anong sabihin ng magulang, hindi ko sinusunod. Parang, kasi time na din na yun, sobrang mahihain din talaga ako. Takot akong umarap sa mga tao. Dahil siguro din sa inferiority complex na nararamdaman ko sa sarili ko. Pero yung papa ko, tsaka yung mama ko, walang sawa sila sa pagpapaalala sa akin na dapat daw gamitin ko yung mga talento na ibinigay ng Panginoon sa akin para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit na hindi ako ma-attend sa community, araw-araw ina-update niya ako ng mga kung ano yung itinuro sa kanila. Hanggang sa yun, focus pa rin ako sa pag-aaral. Kasi gusto ko nga makagraduate bilang panganay. Gusto ko makatulong ako sa mga magulang ko, kaya nakafocus lang ako sa pag-aaral. As in, totally hindi ako pumupunta sa community, hindi ako nag-a-active, hindi ko sinusunod yung mga gusto ni Papa para sa akin. Hanggang sa makagraduate ako, akala ko madali na lahat, pero hindi pala. Hindi ako agad nakahanap ng trabaho. Noong time na yun, doon ako nag-start na bumalik sa community, na mag-active sa community. Yung simula, medyo mahirap kasi nga mahiyain. Pero unti-unti, sa grasya ng Panginoon, nawala yung pagiging mahiyain ko. Kasi noong time na yun, ina-attend din ako ni Papa yung 3-day fasting. Doon totally nawala ang pagiging mahiyain ko. Tapos, naging member din ako ng Body Praiser, na sumasayaw sa harap. Lingkod ako sa iyong Panginoon, maganda sa mga pagsubok. Magpapakatatag at magiging tapat sa panahon ng kasawian. Mananalig ako sa iyong Panginoon, mananatili sa piling ko. Hanap ko ang iyong gabay sa aking buhay. Pag time na sumasayaw ako sa harap, kitang-kita ko yung kasayahan sa mukha ng papa ko na nakikita niya na finally na sinusunod ko na rin kahit paano yung mga gusto niya, na ginagamit ko na rin kahit paano yung talento na ibinigay ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng pagsasayaw. Sa Diyos ako mananalig magpakailanman. Ayan, naging active ako. Talagang halos lahat ng gawain, nandoon kami sa community, kasama ko yung mama at papa ko. Hanggang sa dumating yung hindi ko inaasahang pagkakataon. Yun yung time na akala ko noon yung pinakamasakit na yung nawala yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko sa choir. Pero hindi pala. Ang pinakamasakit pala, yung mawala yung tao na nag-alaga sa'yo, nag-aruga sa'yo. Hindi ko maintindihan yung sarili ko, pero parang excited na excited akong makita yung papa ko ng araw na yun. Kasi sa opisina lang kami na nagkikita Kasi messenger siya. Yung makita ko siya, parang natuwa ako. Parang bawat sulok ng opisina namin na pinupuntahan niya, sinusundan ko siya ng tingin. Hanggang sa nang mapalapit nga siya sa akin, tinawag ko siya kahit na wala naman ako sasabihin. Hindi ko rin maintindihan, pero hinawakan niya yung ulo ko. Biniro niya pa ako. Sabi niya, kapag ka daw nagkapera kami, papaayos siya daw yung buho ko, tapos ayusin ko daw yung sarili ko. Kahit na busy-busy, lagi daw titingnan yung sarili sa salamin kung okay. Tapos, punong-puno ng pagpamahal yung tingin niya sa akin. Yung kinabukasan, nung Wednesday na nun,
naisipan kong tawagan siya, pero naisip ko pa uwi na rin naman ako. Hindi ko na siya tatawagan. Uwi na lang ako diretso sa bahay. Nung sa Fairview kasi kami na nakatira, parang yung araw na yun, smooth na smooth yung buhay ko. Hanggang sa nung dumating ako sa bahay, kadarating-dating lang din ni Mama. Kasi namarengke siya ng ulam kasi tumawag daw si Papa na sabi mag-ulam daw ng sabaw. Eh, nung kakaupo ko lang, may tumawag sa labas. Tas lumabas yung mama ko. Ang sabi niya, nasa ospital daw yung papa ko, sinugod raw sa ospital. Nagtaka ako kasi sabi ko, hindi naman na ospital si Papa. Sa tanang buhay ko, yung lumaki ako, hindi ko talaga nabalitaan na na-ospital siya. Kasi nga, feeling ko malakas yung Papa ko eh. Lahat ng mabibigat nga na trabaho, kayang-kaya niya. Tapos parang lahat kami sa bahay, nag-worry na. Tapos si Mama nun, kagagaling lang niya sa sakit. Parang natataranta din siya, eh wala kaming pera, di... siya lang mag-isa yung lumuwas ng Maynila para nga tingnan yung papa ko. Tapos ako, sobra talaga akong nag-aalala. Pumunta ako sa kwarto, nag-grocery ako, nagdasal ako. Sobrang pray ako kay Lord na, Lord, sana ang papa ko pagalingin naman siya. Kasi parang hindi namin kakayanin kapag nawala siya. Biglang pumasok nung kwarto yung si Brother Bert, yung taga-Eternal Life. Sabi niya, wala na daw tayong magagawa, tanggapin na lang daw namin na wala na yung papa ko. Nashock ako kasi sabi ko, paano mawawala? Eh, sinugod lang daw sa ospital. Okay pa yun, gagaling pa yun kasi pagkagaling nila.